Ngayon nga po na siya magpagpalang araw po sa atin lahat mga kabisnes. At good morning po sa inyong lahat. Yan. Siyempre, good morning, maga. Yan. Siyempre, nandito po tayo sa Good morning, Philippines. sa Bulacan mga kabisnes. At yun sila. Yan. Mylene, si Mayflor, si Joe. Maylin ganda. Hello po. Ayan. Si Metlor pangit. Uy! Ay, si Tado. Tado Baktoy. At siyempre, nandito tayo ngayon dahil si Tata yung pumalit doon sa aking duty. Po. Kasi nagdala po ako kay nanay po mga kabisnes. At pinatawag tayo nung panahon. Po. At yan, meron muna tayo mga kabisnes. Kapapi. Yan po. Nagdala po si Mayflor at saka pangmerinda. Ito naman yung yung batang gwapo. Yan. Hello. Bulat ka na pala sa YouTube ka. Oo. Ganyan. At siyempre, habang pa. Paglaki ni Kael. Remembrance yan mga business. Kasi titingnan ko kung ano. Siya ay pumalit siya doon? Oo, sa akin siya pumalit. Yan. Buti pumayag, no? Ayun nga, siyempre mabait naman. Mabait din pala sila. Oo. Kaso lang, hindi sila, ayaw nila kasi na walang bantay doon eh. Ano po mga business. Kaya, okay, malis ko. Balikan ko ba sa atin ngayon? Let's go! Bye-bye! At babalikan ko kayo. Ayun na po mga kapapay, mga business. Alis na tayo. Ayan. Alis na kami, nak. Bye-bye. Ingat po. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye lang. Dito na kami dito mga business. Uwi na tayo. Ayan. Ang ibon nagsuswimming. Ayan, ang ibon. Swimming. Ayun nga po mga kapapi, mga kabisnes, balik tayo. Galing po ako ng Bulacan mga kabisnes. Si tatay doon, dinaanan ko doon sa pinag-iwanan ko sa kanya, doon sa aking duty kasi po nag-receive. Kanina kasi napaka-importante po na makapunta kami doon sa punto ni nanay kasi medyo problema at saka talagang gusto ko rin malinis po mga kabisnes kasi sobrang missionar si nanay. Dahil siyempre medyo matagal na panahon na hindi ko siya napunta. Ngayon linggo po, business kaya napunta po ako doon. Kaya hindi ko po sinama si tatay kasi hindi po pwede na wala pong bantay doon. Kaya siya munang pinabantay ko doon sa time na yun. Pero hindi naman po kami nagtagal mga kabisnes. At bumalik din ako kaagad kung makikita dyan sa una nating intro na umalis kami, nagmamadali ako na uwi kasi babalikan ko nga si tatay po mga kabisnes. So pag-uwi namin sa Ranay po mga kabisnes, nasira na yung bahay ni tatay. Bakit nasira tay? Na po kasi na ng puno po mga kabisnes. May isa nga na bumagsak yung kanyang kwarto, wala na kami matulugan. Yun, nabutas kaya si tatay muna po mga kabisnes
gagawin niya yon at ngayon dito muna siya mag-ano sa bahay kasi natapos mo kami doon sa pagbabantay. Alas 7 na tayo, ha? Alas 7 na po ng gabi at mahirap pong umakyat kasi madulas ano po mga kabisnes sa taas at saka medyo may kanipisan yung yero. Ayun. Ano tayo? Medyo kanipisan yung yero at nakamahulog pa lalo po mga business. Kaya kagabi hindi po ako nakapag-upload, hindi po ako nakaabot sa oras ano po mga business kasi nakatulog ako ng medyo mahimbing yung tulog kasi napakalakas ng ulan. Pagising ko wala pong mapalodan kasi mahirap pong magpaload dito mga business. Pagdating ng gabi na kasi sarado na po lahat ng tao. Yun, hindi po ako nakapag-upload kaya hindi po ako nakapag-upload ngayon po. Ngayon lang din ako uli makapag-upload po mga business kaya pasensya na po kayo. At si tatay, yung sinama ko dito kasi ayaw ko din naman siya maiwan doon dahil wala siyang matulugan kaya dito muna kami mga business. Dalawa lang po kami ni tatay dito mga business at hindi nga umaga babalik din po kami doon para magtrabaho muli. Tapos si tatay naman mag-aayos doon sa mga binagsakan ng puno kasi lakas talaga ng bigla ang bugso ng hangin mga kabisnes. Kaya may kasi doon puno sa inyo, di ba? Yung pag-ganon. Yung parang tinamaan po siya ng malakas na hangin. Kaya bumagsak na puno. Sila ni Perly at saka ni Jasper nandun lang doon po sa may gilid kasi yung gilid hindi naman gaano napinsala, no? Ito yung mga pananim ni tatay, no, may ibang saging na tumba. Kasi parang may dumaan po na biglang ipo-ipo. Ano ba yung na hangin nila dumaan? Ipo-ipo? Ipo. Saan galing kayo, no? Hindi ko alam. Bigla na lang po mga business eh. Ang sabi ng kapitbahay doon na nandoon, bigla daw lumakas yung hangin. Tapos sobra ng bugso ng ulan. Kaya ganun po ang nangyari. Parang umikot po siya mga kabisnes. So, ayun nga po mga kabisnes. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa inyong Kaway Adamulag. Ano po. At saka doon sa mga kabisnes. Kung po kayo malis, babalikan po kayo. Ayun nga po, balik tayo mga kabisnes at mga kapapi. Yun. At siyempre, yun po mga kapapi, mga kabisnes. Kung napanood nyo po yung sa kay Kuya Kabisnes, yung nag-live po sila. Totoo po yung mga sinasabi nila na natutunan namin mahalin ng magulang dahil po sa kanyang pagtuturo. Ano po mga kabisnes? Dahil sa hindi namin nalalaman na ang isang magulang mahalaga sa buhay ng isang tao, lalo na sa sa panahon na ito na oras na kailangan ka ng isang magulang, wala kang magulang. At siyempre masarap pala talaga na magmahal ng isang magulang o kapatid sa ganyang sitwasyon na mamulat siya sa tamang pagpalaki, tamang pag-uugali, sa tamang disiplina, sa tamang paghawak ng pira, sa lahat-lahat na bagay. Kasi kung hanggang sa tumanda, ganoon din yung maging ng anak mo mga kabisnes na mamana nila ang kanyang kaugalian na ganoon. Parang wala silang balak na umangat yung kanilang kamalayan sa ganyang bagay. Ano po? Ay sa akin naman po mga kabisnes na observer, talagang wala talagang binig talaga ako kay Kuya dahil yun siya talaga ang nagbubog sa aking kamalayan sa mga bagay na natutunan ko dito sa ibabaw ng mundong to. At siyempre si tatay, na sabi ko naman po sa inyo mga kabisnes na mga bagay na yun na tungkol sa pagpalaki. Po, hindi lang siguro isang bisis na na i-vlog kami ni Kuya tungkol dyan sa pagpapaliwanag ko kung paano kami
palakihin ni Kuya Tatay, ano po mga kabisnes. Kaya ngayon mga kabisnes, kahit anong nangyari, siyempre hindi kami nagtatanim ng sama na loob sa aming magulang o ano. Kasi yun po ang abot ng kanyang kakayahan. Kaya doon po naunawaan ang mga sinasabi ni Kuya kabisnes. Doon tungkol po doon sa tamang pagpalaki, tamang disiplina, tapos tamang sa lahat-lahat po na kanyang sinabi. Talagang wala pong mali doon. Kasi hindi lang naman po sa akin nangyayari yun, hindi sa mga kapatid ko rin kagwang. Ano po. Kaya maraming salamat sa iyo Kuya sa mga payo mo, pagmamahal mo, pagmalasakit mo sa buong pamilya ko. At siyempre lalo na sa akin, hindi lang medyo, talagang tumaas yung aking kamalayan pagdating sa mga bagay na pagharap sa mga tao. Sorry po. Dahil dati po kasi mga kabisnes at mga kapapi, wala naman akong ganitong na kung nakita nyo po yung unang pagsama ko sa kanila ni Kuya sa pagbablog, napakalayo ko doon ako sa likod, nagtatago ako. Dahil takot tamaan ng kamera. Kumbaga parang nahiya pa rin ako po mga kabisnes, nahiya. Kumbaga parang doon lang yung bagay na yun na sabi ni Kuya na bakit may ginagawa ka bang masama? Wala naman. O, di ba? At siyempre, ipapakita mo kung sino ka. Ganun po yung Kasi dito, pagka wala ka namang ginawang masama sa mga ginagawa mo, bakit ikakaya mo? Di ba tayo? Opo. Oo. At saka yung sinasabi mo lang, totoo, wala tayong nasagasaan. Siyempre po, wala lang mga kabisnes. Itong aral na natutunan ko sa aking kabisnes, at siyempre, pinapalakad ko rin sa aking buhay, mga kabisnes. Kung paano tayo gumawa ng hakbang para sa ikabubuti ng bawat isa. Alay. Kaya si tatay, po mga business, kung halos lang mayroon na ako, talagang ayaw ko na mahiwalay sa aking mga gilid kasi gusto ko siya laging makikita. Kaso lang walang magawa dahil hindi naman kami mayaman o anong bagay na pinalaki mo. Di ba tayo? Talagang mayroon po kami dati, po mga kabisnes, mayroon po talaga. Kasi, tawag nito. Kasi sa tatay talaga, hindi ko po masasabi na mahirap sila. Kasi ako mismo po mga kabisnes, bata pa ako, nakita ko na rin po na mayroon din po kaming tinatago na kasi yung mana po ni tatay na lupa, sa totoo lang po mga kabisnes, sinangla niya. At hindi niya na natubos, kaya ayun. Goodbye Philippines na po mga business. Magkano sangla mo lang? Yes, ma'am. Oh, 10,000. 39 hectares. Ano po mga kabisnes? 39 hectares. 10,000 na isang la. Na BOS pa. BOS. Oh, di ba po mga business? Ganun ka ganun po ka mura. Partida po yun yung tatay sa aming mga lolo na po mga business. Kasi nung pumunta po kami sa Dumaguete sa aking anak doon na sa Dumaguete. Gusto ko sana na dumiretso doon kaso napakalayo pa po. Parang parang ilang ganing sa Canlaon papuntang Negros, ilang oras pa? Ayaw. Isang araw pa. Ano po mga business? Galing doon sa Dumaguete papunta sa amin, isang araw pa. At ang daanan doon parang walang sinabi yung bagyo. Akyat lusong baba, akyat lusong baba. Ikot-ikot ka sa bundok, po. Okay. Oo. At po mga business, doon sa amin na bundok, marami pong unggoy doon. Ito yung tatay nila. Joke lang po yung mga business. Ako po yung tatay nila. ito naman yung pagkanay ng goodbye soon po mga ka-business. At yun siyempre
yun nga yung mga natutunan ko no kay kuya, sobrang ano talaga, sobrang saludo ako, sobrang bilib ako sa iyo kuya. Manatili kahit hindi ako pumupunta dyan, alam ko po yung damdamin ko sa inyo. Ayaw po ng mga kustis. Na tawa lang ako. Tay, masama tingin sa akin tay. Hindi naman ikaw sinabi ko na tatay ng mga buhay. Ako po yun. Check lang po yun mga kabisnes. Kasi si masyadong seryoso po si tatay. Parang hindi po siya mga kabisnes. Oh. Ayan o. Yun. Check lang yun tay. I love you tay. Siyempre, ano baka may sa mga may loob sa akin. Joke lang natin lang. Kasi ang gusto ng mga kabisnes natin, mayroon silang matutunan sa ating pag-vlog. Mayroon siya maintindihan, mayroon silang ating tayo na saya, lungkot at matutunan sa buhay. Yun nga po mga kabisnes, kung sa mga nasasabi ko po sa mga kabataan ngayon, kung halimbawa pinapaaral kayo ng inyong magulang, mag-aaral po kayo ng mabuti. Huwag niyo tularan si Kuya yung damulag na hindi na po nakapag-aaral, no? Opo. Di ba, Tay? Opo. At sobrang hirap, sobrang sakit sa isipan na lumaki ka ng ganito. At siyempre, pahalagaan nyo ang inyong magulang. Ano po mga kabisnes? Pahalagaan nyo ang inyong mga magulang, inyong kapatid. Kasi walang ibang taong tutulong. Kundi pamilya mo lang, ano po mga kabisnes. Ang pamilya mo, kahit na nagreklamo yan, tumutulong yan. Hindi po talaga tulad ng hindi natin kamag-anak o kapamilya. Tumulong mo yan po isang bisis, dalawang bisis. Ayun, hindi na talaga po mga kabisnes. Kaya sa mga kabataan na nanood sa akin o huwag niyo akong gayahin po mga kabisnes. Wala kayong marating sa buhay. Di ba tay? Opo. Ayun. Siyempre, alam na natin po mga business kung tulad nito. Kaya kung medyo may nakapag-aral, siguro hindi tayo babagsak sa ganung trabaho. Na hirap sa trabaho, hirap sa lahat na bagay, hirap makarecover, hirap makapag-isip, hirap sa pagsusulat, hirap sa pagbabasa, hirap sa pag-intindi, hirap sa pag-unawa, kaya kailangan paunawain po talaga mga kabisnes. Alam mo mga kabisnes, at siyempre, yan na po yung kayang kabutin ni Kuya Enyo Damulag, po mga kabisnes, kaya pasensya na po kayo, na sana, maintindihan nyo sana ako, kaya minsan po mga kabisnes, yung mga komento ninyo, sana, mayroon akong matutunan at mayroon kayong maipayo na maganda po po mga business para maintindihan ko ang mga bagay na yun na hindi pa naituro ni tatay o kaya yung mga pamilya. Si Kuya ka-business pa lang po ang higit ko na naintindihan sa pagtuturo po mga ka-business, kaya wala nang kaya saludo ako sa iyo Kuya at pamilya ka-business. Lalo na si Papa din, sobrang bait po mga business. Boss Dib, yun, si Budang, yun, si Ate Kuya, mga kapatid yung kagwang, yun. Salamat sa pagpayo niya sa akin at yun, minsan nga kung napanood niyo yung nawalan ako ng pag-asa sa sarili, po mga business. Yun, grabe magpayo, kapatid ng Buknoy, si Burnok, yung mga kapatid, iba pang mga kapatid, yun. At sana may matutunan kayo sa kunting vlog na ito mga kapapi, mga ka-business, na habang may panahon, may pag-asa at huwag mawalan ng pag-asa. Ayun. Okay. Ayun. Siyempre, yun nga po mga kapapi, mga ka-business, dahil sa mga pagkukulang ko, sana maintindihan nyo po dahil sa gano'n na bagay, yun ang naabot na aking kakayahan, kaisipan, at wala na ako kayang idadagdag, dudugtong po. Sana maintindihan ninyo mga ka-business. At hanggang dito na lang ang simpleng vlog na ito mga kapapi, mga ka-business. Kung saan man kayo napanig ng mundo, I love you all sa inyong lahat. At dyan sa kapatid ko sa Hiligaran, yun.
Mag-ingat kayo dahil mga pamangkin ko lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kamag-anak ko. Ayun. Pangasinan, may mga kamag-anak ko sa Pangasinan, marami. Yung sa kung saan man napanig ng Pilipinas, po mga business, may mga kamag-anak tayo. Lalo na dyan sa Masbate ng po mga business. So, dito na lang po ang simpleng vlog ito. Simpleng vlog na ito. At maraming salamat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes namin minamahal. Yun. At matutulog na po kami ni tatay para maaga po kami magising. Ayan. Opo. Ayan po mga kabisnes.